Sa nakalipas na 10 taon, may paring pumunta sa isang isla sa Malaysia kasama ang anak at asawa niya upang ihayag ang salita ng Diyos sa mga katutubo. Noong una ay maayos ang lahat at maraming pumupunta sa ginawa nilang simbahan. Pero sa kalaunan ay meron ng mga nagagalit dahil pinapalitan daw ang kinagisnan nilang paniniwala at nagsimula ng magkaroon ng mga kakaibang simbolo kung saan-saan at sa huli ay sinunog na yung simbahan nila. Sa kasalukuyan naman ay di pinapansin ni Toby ang kanyang ama na nagpapatulong gumawa ng kotse. Abala si Toby sa pagse-cellphone, kaya mag-isa na lang gumawa ang ama niya. Pero paglabas niya ng bahay, ay inatake siya ng isang grupo ng mga kriminal. Sinaksak siya ng mga ito, at kinuha nila yung kotse niya. At dahil malakas yung TV, ay yung pag-andar na lang ng kotse ang narinig ni Toby. At nang lumabas siya ay huli na ang lahat. Agad lumabas sa pahayagan yung nangyari, at lubha namang nakonsensya si Toby. Kaya dinala siya ng ina niya sa psychologist na nagrekomendang isali siya sa isang program para sa mga traumatized na tao kung saan dadalhin sila sa isla na walang laman upang makapag-isip-isip at ma-relax. At pumayag naman si Toby para sa ikabubuti niya. Makalipas ang ilang linggo, ay sinakay na sila sa bangka para pumunta doon sa isla. Pinaliwanag ng leader nilang si Kay na bawat isa sa kanila ay ilalagay sa isang isla ng walang kasama sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Binigyan sila ng sleeping bag, flashlight, ilang pagkain, at flare na gagamitin nila in case of emergency. Kinaumagahan, hinatid na si Toby sa isla niya. Banilinan siya ni Kay na pumunta sa dalampasigan sa umaga ng 3 araw para masundo siya. At habang palis si Kay, ay di maiwasang maalala ni Toby yung mga sandaling kinuha ng mga pulis yung bangkay ng ama niya. Pero ganun pa man, pinilit niya pa rin magpatuloy. Nagsimula ng gumawa ng pangit na tent si Toby habang kinakausap ang sarili para di siya malungkot. Tapos ay pumasok siya sa gubat para mangahoy. Nakakita siya ng mga buko sa lupa pero nang tinanggal niya yung mga nakapatong dito ay may nakita siyang patay na unggoy at naalala niya yung katawan ng namatay niyang ama. At nang makabalik na siya sa tent niya ay natagpuan niyang inuubos na ng ibang unggoy yung baon niya. Sinubukan niya naman gumawa ng apoy pero di siya marunong kaya nasugatan lang siya. Kaya lumusong na lang siya sa tubig para subukang manghuli ng isda pero nasugatan yung paa niya. Pero at least nakakuha siya ng seashell. Kaso humalo yung dugo ng paa niya sa tubig at napunta to sa isang misteryosong maskara na nasa ilalim ng dagat. Nadiskubre niyang may magnifying glass pala yung Swiss knife niya kaya nakagawa siya ng apoy at nakapagluto siya. Kaso sumakit naman yung tiyan niya. Kaya pumunta siya sa gubat para sumuka at kukunin niya din yung mga buko para inumin. Pero nung oras na makita niya ang mga ito ay naramdaman niyang may gumalaw sa likuran niya. At nang flashlight niya yung paligid ay nakita niya ang isang nakamaskarang nilalang. Kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa tent niya at sinindihan niya yung emergency flare pero noon din ay agad siyang nawala ng malay at nang mag-high tide ay tinangay ng tubig yung mga gamit niya. Pero kinabukasan, nang magising siya ay nakasandal na siya sa puno at may mga bukas na buko sa harapan niya. At nang mainom niya na ang sabaw ng mga buko, ay napansin niya ang isang maganda at sexing dalaga sa dalampasigan. At nang umalis yung chicks ay agad niya tong sinundan. Bigla siyang hinarap nito ng may hawak na kutsilyo, pero di pala siya ang aatakihin nito kung di yung hayop na nahulog sa patibong niya. Paliwanag sa kanya ni Madeline ay delikado daw sa lugar na yon at marami rin daw mga patibong doon. Kaya inaya siya ni Madeline na sumunod sa kanya. Dinala siya ni Madeline sa isang lumang dam. Nagluto siya ng pagkain at magkasabay nilang pinagsaluhan ang mga ito. Pero pagkatapos ay agad nagpaalam si Madeline. Sinubukan ulit siyang sundan ni Toby. Naglabas siya ng itak, pero para sa ahas natuto ka sana kay Toby. Bili ni Madeline, kailangan daw lumapit ni Toby sa apoy dahil takot ang mga hayop dito. Kaya sinunod nga siya ni Toby. Natulog si Toby doon sa kubo na nasa dam, pero napanaginipan niyang pinatay rin siya nung pumatay sa ama niya. Kaya nagising siya at di na makatulog, kaya nagparingas na lang siya ng apoy. Pero may narinig siyang ingay sa paligid niya. Inisip niyang baka si Madeline yun kaya pumasok siya sa gubat. May nakita siyang mga nakasabit na dekorasyon sa puno na gumagalaw kapag hinihila niya ang tali nito. Nilapitan siya nung halimaw, pero bigla tong nawala. Kinabukasan paggising niya, nandun na si Madeline at naghahanda ng pagkain. Napansin nito yung sugat niya sa paa kaya sinama siya nitong kumuha ng halamang gamot. Ani Madeline, bata pa lang ay nandun na siya sa isla pero dalawa na lang sila ng ina niya dahil namatay ang kanyang ama. Nakuha na nila yung halamang gamot, pero ani Madeline ay bawal tong kainin dahil mawawalan siya ng malay. At nang pinahid niya to sa lobby ni Toby para patunayan ay namanhid nga ang buong bibig niya. Maghapon silang magkasama sa gubat. Tinuruan siya ni Madeline kung paano mabubuhay sa kagubatan at kung paano kumuha ng mga makakain. Masaya at nagkakasundo silang dalawa. Pero pagsapit ng gabi ay agad nagpaalam si Madeline. Napansin ni Toby na patungo siya sa direksyon kung nasaan yung misteryosong palamuti. Pero ani Madeline ay di daw siya pwedeng sumama dahil siguradong papatayin siya ng ina ni Madeline.
Pero iniwanan naman siya ng sandata ni Madeline at sinabing magkikita pa naman daw sila ulit bukas ng umaga. At nang madaling araw na ay dumating sa isla si Kay. Pumasok siya sa gubat para hanapin si Toby. Narinig niya ang boses ni Toby na tinatawag si Madeline kaya pumasok siya sa gitna ng gubat. May narinig siyang ingay na papalapit kaya nadapa siya at nabitawan niya yung flashlight niya. Pero bigla ay inilawan siya ng mismong flashlight niya. Nang lumapit siya ay namatay to at napunta sa lupa. At nang dinampot niya to ay may nagdiningas na mata at kamay na humila sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Toby. Nakatulog pala siya kakatawag kay Madeline. Agad siyang pumunta sa dalampasigan para masundo ni Kay pero wala doon si Kay at kahit ang bangka niya. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay napansin niyang lumulutang ang isang timbulan. Nakita niya rin ang iba pang mga gamit at nang sinundan niya ang pinanggagalingan ng mga ito ay natagpuan niya ang nakataob na bangka ni Kay. At nandun yung ina ni Madeline na kumukuha ng mga gamit ni Kay. Nang makaalis na to ay sumisid si Toby patungo sa loob ng bangka. Nakakuha siya ng 2 emergency flare at natagpuan niya din doon si Kay na wala ng buhay. Nagmadali siyang umahon sa tubig at pumasok siya sa kagubatan. Nakita niya yung flashlight ni Kay na may mga gasgas at ginamit niya to upang makapasok sa pinuntahan ni Madeline. Meron pala doong tunnel na puno ng paniki at may mga kakaibang ingay sa loob. Lumapit ulit sa kanya yung halimaw kaya nagulat siya at nabitawan niya yung flashlight. Palapit na yung halimaw kaya nagmadali siyang hanapin yung flashlight. At dito ay nakita niya ang mga kakaibang simbolo sa dingding. Nakarating na rin siya sa dulo ng tunnel. Nakita niya yung nasunog na simbahan. Narinig din niya ang isang kambing na umiiyak. Pero bago pa siya makalapit ay nakita niyang pinatay to ng ina ni Madeline. At sa paglakad-lakad pa niya ay natagpuan niya naman yung bahay na tinitirhan ng mag-ina. Walang alinlangan siyang pumasok sa loob at nakita niya dun yung bag ni Kay. Meron ding 3 passport at picture ni na Madeline at ama at ina niya. Lumalabas na sila pala yung mag-anak na pinakita sa umpisa. Nakita niya din ang galon ng gasolina at radyo ni Kay na agad niyang kinuha at sinubukang gamitin. Pero agad din naputol ang komunikasyon nito. Tapos ay agad siyang nagtago sa ilalim ng lamesa dahil dumating sina Madeline at ang kanyang ina. At sa pagtatago ni Toby sa ilalim ay natagpuan niya yung nakakatakot na maskara. Yun pala yung mukha na umaaligid sa kanya palagi. At nang malingat na yung ina ay nilapitan ni Toby si Madeline. Pero pinalis siya ni Madeline dahil delikado daw. Kaya bumalik na lang siya sa dalampasigan upang maghintay. Nanghuli siya ng isda at nagparingas ng apoy. Pero habang kumakain siya ng hapunan ay napansin niya ang kumukurap na ilaw sa kabilang isla. Kaya gumawa naman siya ng malaking apoy bilang signal. Nang matutulog na si Toby ay biglang dumating doon si Madeline na nag-akalang nakaalis na siya sa isla. Kinuwento ni Toby na patay na si Kay at hinala niyang ang ina ni Madeline ang pumatay dito. Kaya nalungkot si Madeline at nagkwento siya. Nung bata pa siya ay masaya daw sila sa isla. Pero isang araw ay may nangyari. Natandaan niya lang na umiiyak siya sa isang sulok habang nababalot ng dugo ang ina niya at sinabing huwag siyang titingin. Mula noon ay may mga nakikita na daw siya sa gabi at baka daw ang ina niya ang pumatay sa kanilang lahat. Kaya inalok siya ni Toby na sumama sa kanyang tumakas at agad namang pumayag si Madeline pero kailangan daw ay di makahalata ang ina niya. Kinabukasan, nagising siya nang may dumaang eroplano pero lagpas na to nang makalabas siya. At dahil sa paghabol dito ay napunta siya sa isang lighthouse. Pumasok siya dito para mag-imbestiga. Hindi na gumagana ang ilaw nito pero naalala niya yung mga tinuro ng ama niya kaya naisip niyang kailangan nito ng gasolina. Nang naglakad na siya pabalik sa dalampasigan ay nakilala niya ang isa pang tulad niyang survivor. Siya si Cameron at di rin siya nasundo ni Kay. Kaya nang makakita daw siya ng bangka ay lumipat siya sa kabilang isla dahil wala daw laman yung isla niya. Nagsalo silang dalawa sa hapunan. Nakwento ni Toby ang tungkol kay Madeline. Pero nang sinabi ni Cameron na kailangan na nilang umalis ay nagalit si Toby sa kanya dahil di niya daw pwedeng iwanan si Madeline. Pero humingi siya ng tawad kay Cameron at agad siyang umalis para puntahan si Madeline. Pero nang makarating siya sa bahay nila ay nahuli siya ng ina ni Madeline. Inagaw nito yung sandatang hawak ni Toby pero di siya nito sinaktan. Kaya sinamantala ni Toby para makatakas at hinabol naman siya nito sa kagubatan. Pero di sadyang nadaanan nito yung patibong ni Madeline. Alam niyang mamamatay na siya kaya nagtapat siya kay Toby. Wala daw siyang pinatay na kahit sino. Tinatakot niya lang daw yung mga tao para hindi sila mapatay ni Madeline. Dati pala, winarningan sila ng mga tao doon na meron daw masamang espiritu sa isla na yon. Pero di naniwala yung ama at tinuloy pa rin ang pangangaral. Habang nakikipag-usap sila sa mga tao ay lumapit si Madeline sa altar na nilalagyan ng mga alay na hayop kaya sinaniban siya ng masamang espiritu nito. Siya pala ang pumatay sa lahat ng tao doon at sumunog sa simbahan nila at ang tinira niya lang ay ang ina niya. Binigay niya yung halamang gamot kay Toby na makakapagpakalma kay Madeline at takot daw si Madeline sa ilaw pag nasasaniban to.
At bago mamatay, ay sinabi niyang di daw dapat makaalis sa isla si Madeline. Habang naghihintay naman si Cameron kay Toby, ay may narinig siyang ingay sa paligid. At nang hinanap niya kung saan to nagmumula, ay lumabas yung nasanibang Madeline sa gilid niya at hanila siya nito sa loob ng mga puno para patayin. Kaya nang makabalik na si Toby, ay bakas na lang ng mga dugo ni Cameron ang naabutan niya. Bigla, ay dumating rin dun si Madeline dala ang bangkay ng ina niya. Pero nang makita niya si Toby ay naging normal siya at tinanong niya si Toby kung anong nangyari sa ina niya. Para di siya magalit ay sinabi ni Toby na pinatay niya to para makapagsama na silang dalawa. Natuwa si Madeline kaya hinalikan niya si Toby at humiga sila sa lupa upang mag-anuhan, kaya nahulog yung halamang gamot ni Toby. Sinubukan niya tong abutin at nang nahalata ni Madeline ay nagalit siya. Pero napalo siya ni Toby at nilagay niya yung gamot sa bibig niya at tinali siya ni Toby. Tapos ay pumunta siya doon sa bahay at kinuha niya yung galon ng gasolina, matapos ay pumunta siya sa lighthouse. Iniwan niya yung sulo sa pinto para matakot yung mga hayop at agad niyang ginawa yung ilaw ng lighthouse. Habang si Madeline naman ay malapit nang makawala, ay naghihintay naman ng dadaang bangka si Toby. Pero wala siyang makitang bangka sa paligid, kaya nagdesisyon na lang siyang umalis. Kaso nasira yung hagdan kaya nahulog siya at natapon yung gasolina sa sahig. Pero pagtayo niya, ay biglang sumara yung pinto. At habang umiikot yung liwanag ng ilaw, ay hanili siya ni Madeline sa parting madilim. Nakadampot siya ng halamang gamot pero malakas si Madeline kaya nadurog lang to at sa mata niya napunta. Nang umikot ulit yung ilaw ay nawala si Madeline kaya nakapaghugas ng mata si Toby. Nakakuha siya ng basag na salamin, kaya nang muling umatake si Madeline, ay ginamit niya to para hiwain siya. Kukunin niya sana yung sulo sa pinto pero bigla siyang nilundagan ni Madeline. May narinig siyang bangka sa di kalayuan, kaya kailangan niyang makawala kay Madeline. Kaya ginamit niya yung basag na salamin para masinagan siya ng ilaw. Tapos ay kinuha ni Toby yung sulo at sinunog niya yung buong lighthouse. Nagmakaawa si Madeline pero sinarado lang ni Toby yung pinto. Agad lumusong sa tubig si Toby para puntahan yung bangka na patungo sa direksyon ng lighthouse, pero habang sumisigaw siya ay lumabas si Madeline at tuluyan siya nitong napatay. Sa sumunod na eksena ay pinakita si Madeline na nakasakay na doon sa bangka dahil akala nung mga rescuer siya ang nagsindi ng lighthouse. Ngayon siguradong magkakalat siya ng lagim. Kung nagustuhan mo ang recap na to ay huwag mo kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po sa panunood.